So, what's up sa inyo mga tet kuya? Ako nga pala si Kuya Len at nagbabalik na naman tayo dito sa Arise Crossover. At dumating na po yung update, no? Kagabi pa actually dumating yung update. Nagantay kami, kasama ko yung mga ka-guild member ko. Kaso, nung nag-update mga 12 AM na, okay? Madaling araw na po nag-update. Tapos, sadlit lang ako naglaro nun actually kasi nagbabugs po. Yung mga item, may mga item na hindi ka nakukuha katulad nung keys kagabi. Yan. Keys, hindi siya nagda-drop kagabi. Parang may something na nagloloko. Kasi nakaabot ako ng 40 floor, wala akong drop ng keys kahit saan, kahit isa. Pero ngayon naayos na, kaya ngayon ako magre-record kasi naayos na po yung mga bugs na yon. So ngayon, umpisa na po natin yung mga bago ngayong update and i-explain ko sa inyo isa-isa yung mga bago, okay? So, umpisahan natin mga tit kuya sa mga small changes, okay? Kasi last update, kung natatandaan ninyo, dinagdag po yung bagong enchants na Shadow Affinity tsaka Shadow Aspect. Nagloloko pala yung enchant nun last time. Pero yung level 1 lang, okay? Yung level 1, hindi po nagana, walang dinadagdag na buff. Nagana lang siya kapag level 2 pataas na yung enchant ninyo, okay? Ang max level po ng Shadow Affinity is 7, Shadow Aspect naman is 3. So ngayon, naayos na po to, kahit level 1 lang yung enchant nyo niya, nagana na, okay? Kasi last time hindi pala nagana, so baka hindi nyo rin napansin. Hindi ko rin napansin kasi naka 7 na ako nun. So yun, naayos na po yung mga hirap mag-enchant, okay? Yung mga 1 lang yung nakukuha, katulad sa aspect. Yan, ayos na po yan. Kaya wag kayong mamblema. Kasi baka hindi nyo rin naman napansin yun. So, tataas siguro damage ninyo nyo dyan kahit papano. Next mga atit kuya, pag-uusapan natin is yung bagong dungeon na Orc Lair. Okay? Pinakita ko to sa leaks nung nakaraan. Yung Orc Lair pala is para sa para sa Hunter City. Naalala ko na naglalagay nga pala sila ng mga bagong dungeon map. Kasi kapag bago yung dungeon, minsan wala pa silang map. Ginagawan pa nila kapag midweek or update na talaga na malaki kasi igagawin pa nila sa scratch yun, kaya medyo matagal. So yung dungeon na to, dito rin makikita yung bagong dungeon na yung ginagamitan ng key. Mamaya i-explain ko sa inyo. Pero yung dungeon na to is yung bagong map para sa hunter. Next naman mga tikuya is nadagdag na po ang weapon index. Okay, pag pinunta kayo index tapos may weapon, nakikita nyo na dito. And pwede nyo po i-track ang damage nila. Okay, kunyari meron kayong E-rank, pwede nyo nang i-type dito SS rank. Tapos makikita nyo yung damage niya. Okay? Kita nyo na yung damage niya ng walang enchant. Kasi alam ko hindi naman pwede makita. So ito, try natin kay Laruda. Never ako nakakuha eh. So 187 ang damage niya. Max sa Hunter, SS, walang enchant, 3SX. Yan po yung mga para natatrack nyo na if ever na gusto nyong i-grind yung weapon na yun. Alam nyo na yun kung ano yung mga gusto nyo. So pwede na rin kayo mag-auto-delete. Katulad yan. Para hindi na pupuno yung inventory space nyo, okay? Pwede na kayo mag-auto-delete. So, gawin nyo yan para hindi kayo naglalag. Lalong-lalo na yung kapag binubuksan nyo yung UI ng weapon nyo. So, i-auto-delete nyo lang. Ayan. So, dagdag ko lang mga ate ko, baka namumblema kayo kung naka-on yung auto-delete nyo. Kunyari, bumili kayo ng weapon sa shop. Wag po kayo mag-alala, hindi po niya i-auto-delete yun, okay? Kapag galing sa shop. Or clean-up nyo. Okay? Kunyari, gumawa kayo D-rank, naka-auto-delete yung weapon na yon. Huwag po kayo mag-alala. Ang sabi po dito sa logs is hindi po siya nadi-delete, okay? Kung ika-crop nyo man siya ng bit, pero naka-auto-delete yung weapon na yon, hindi po siya madi-delete, okay? Katulad sa weapon shop, hindi rin po siya madi-delete kapag bumili kayo. Next naman mga tit kuya is another restriction na naman ang natanggal sa Shadow Upgrader. Kung natatandaan nyo last time, ang natanggal is na restriction is yung pang J-rank. Pwede nang i-J-rank yung mga common, okay? Ngayon, pwede na pong i-N rank ang mga yan. So, mga legendary, okay? Yung mga legendary, pwede na po sila i-N rank. Ito yung legendary, ito yung may dilaw na border, okay? So, kung naggagaling kayo ng whistle or yung mga bagong unit, mamaya pag-uusapan natin yan, pwede na po sila i-N rank. So, maganda to sa mga bagong players o naghahanap ng magandang shadow na i-upgrade. Pwede nyo nang gawin to, okay? Hindi lang mythic yung pwede i-N rank. Pwede na po ang
mga legendary. Next naman na pag-uusapan natin mga titkuya is ang stats. Okay, tumaas po ang player level maximum. Ang player level maximum na po is level 50. Tapos pagdating po sa stats is 165 na po ang max per stat. Okay, dati is 150, ngayon is 165 na. So, maganda, i-reset nyo muna or kapag ano naman, kung di nyo naman kailangan i-reset, i-max nyo yung shadow power nyo. Lagi nyo i-max yan kasi shadow meta po, okay? Hindi po tayo naka-weapon meta. Yung weapon po ngayon is parang support lang para sa shadow kapag meron kayong shadow affinity. Shadow meta pa rin tayo, kaya kapag magpapatas kayo ng stats, shadow power pa rin, okay? Tapos yung shadow agility, pwede naman pataasin. Ako kasi pinapataas ko yan talaga para mabilis yung shadow ko. Shadow reach, ganun pa rin sa akin. Tapos yun, weapon mastery. So nakita nyo, may nag-spawn na na boss sa Payseal. So ito yung isa sa mga bagong event ngayon or bagong feature sa laro. Meron na pong world bosses, okay? Ang world bosses po is nag-i-spawn per island. May mga world bosses po. Alam ko meron sa lahat ng island. Pag tinignan natin yung index, may makikita kayong saba dito, sa baba. Wala ata dito sa wala, feeling ko wala sa ito, meron pala. Lahat ng island actually. Lahat ng island merong world bosses. Almost lahat ata. Wait, meron ba sa Kasi makikita nyo sila dito sa world events yung mga boss na yun. Meron ako meron dito sa leveling pero hindi siya nakalagay sa world event. So, wala pala sa leveling. Sa Bram, wala. Sa Grass meron. Okay, sa Bram, wala. Tapos, sa Payseal meron. So, ito, pupuntahan natin sa Payseal ngayon. Ito yung bagong world boss. Sino to? Si Aizen, okay. So, yung mga world boss na to, brute sila. Pero mas malaki yung HP nila compare dun sa sa ibang mobs dito or NPC dito. Nakadepende yung HP nila kung saang island sila nag-spawn. Kaya syempre makikita nyo ganito, medyo mababa lang yung HP. Tapos madali lang yan madali lang sila patayin, okay? Pag nyo yan, kailangan naka-rise lock kayo. So try natin patayin tong bagong unit na to. Wala pa ako nito So try natin patayin. Ay, hindi ko na patay. Wala pala akong weapon, sorry. Stupid! Wait lang ako weapon. Yan. Ay, hindi natin So, nagdadrop pala yung mga boss na to. Itong mga world boss na to. Nagdadrop po sila ng tickets, EXP, tsaka dust. So, maganda silang i-grind bukod sa dungeon. And ito po yung spawn timer nila. Okay, 2 beses po sila nag-i-spawn per hour. Okay? Tandaan nyo, 2 beses. Kaya maganda po silang i-grind kung gusto ninyo. Then, yun nga, ito pa yung iba kong world boss na nakuha ko na. Ito. Meron ako nung Vegeta, tsaka yung Alien. Okay, sa Kindama to, tapos si Vegeta sa Dragon. Magaganda naman yung tsura nila actually pag nakita nyo. So, dagdag ko lang mga titkuya, yung shadow po makukuha yung rank sa world bosses. Okay, tulad nito, Vegeta. Nakadepende po sa rank nyo sa player rank nyo. Kunyari, rank A kayo. Ako kasi M+ na. Kunyari, rank A kayo. Ang makukuha nyo pong rank sa world bosses ay A rank lang din. Okay? Hindi kayo makakakuha ng mataas na rank unless meron kayong rank up rune siguro. Yan, may rank up rune kayo. Rank up lock na rank up lock tuloy na May ganito kayo. Yung rank up lock na relic. Okay? Sabi kasi dito sa logs, nakadepende sa rank nyo yung makukuha nyong rank para sa para sa world bosses. So, next feature na pag-uusapan natin mga titkuya na bago is ang mga keys. So, yung mga keys na to, iba-iba po yung nagagawa. Pero, unang yung tatandaan, kailangan nyo po ng basic keys. Okay, tinatawag siyang basic keys. Ano ba yun? Ito, keys. Kailangan nyo yan, or common key, para magawa yung ibang key. Yung common key is nakukuha po sa Infernal, okay? Nakukuha po siya sa mga boss, okay? Tuturo ko sa inyo sa datan kung paano po yung kung paano po i-grind to, pero maggagawa siguro ako separate video kung paano yung full na guide dito, kung paano mabilis. So tuturo lang sa inyo sadlitan. Maganda gumamit po kayo ng drop potion, okay? Drop potion, tapos ang relic nyo po dapat ay meron kayong mga drop relic. Then sa title, beginner para sa drop chance. So pag nyo yan, pumunta kayo sa pinakamadaling floor na kaya nyo. Then, i-spam nyo lang yun, okay? I-spam nyo lang yun. Paulit-ulit nyo lang yun, ulit-ulitin nyo lang yun. Hanggang sa bago mag, tawag dito, bago mag 55.
minutes. 'Di ba 45 minutes nag-ano to? 45 XX 45 nag-i-spawn yung Infernal. Bago mag XX 55, kailangan mag-quit po kayo kagad, okay? Yan, katulad nito. Tapos yan, quit. Tapos rejoin, okay? Rejoin. Tapos balik ulit dun sa floor na yon kung saan yung madaling boss para sa inyo, okay? I-spam nyo lang yan, paulit-ulit. Okay? So, tuloy natin yung sinasabi ko kanina. Mag-quit kayo bago mag XX55. Bakit kuya? Kasi pagdating po ng XX56, magdi-despawn na po yung Infernal. Kailangan pag nag-umpisa kayo ng bago mag XX55, makaulit kagad kayo ng isang run. Pero, magi-start po kayo sa floor 1, okay? Sa floor 1 po kayo magi-start. So, ano pong reason kuya ba't po magi-start kami sa floor 1? Kasi pag nag-start kayo sa floor 1, mas madami kayong floor na maaakyat and mas marami kayong keys na makukuha. Mas masusulit din yung drop potion nyo. Kaysa pag nag-start kayo ng 30 floor or 20 floor, malalagpasan nyo yung 25 boss, 15 boss, 10 boss. Kasi every 5th floor is merong mga boss, okay? Kaya mas okay na bago mag 55, quit kayo. Mga 54, quit na kayo or 53. Tapos, join na kayo sa floor 1. Okay? Ganun yung gawin nyo. So, ngayon mga tit kuya, tuturo ko sa inyo kung para saan ba yung mga common keys na nakukuha ninyo. Okay? Kailangan nyo pumunta sa ganito, yung sa spawn point na checkpoint. Pindutin nyo lang yung arc para mapunta sa guild hall. Pagpunta nyo sa guild hall, may makikita kayong dalawang bagong NPC dito. Okay? Yung isa po is yung key crop and yung isa is key dungeon. Sa key crop, dito po ika-crop yung mga specific keys para sa mga specific dungeon na gusto nyong ipasukin. Okay? Iba to compared dun sa mga portal na nag-i-spawn or dungeon na nag-i-spawn naturally. Ito kasi ginagamitan ng keys, okay? Ang crafting material po nila is isang common key, 100 basic dust, tapos 3 ng rune, okay? So, kunyari yan, yung sa Mori Town, kunyari gusto ko gumawa, yan. Kaka-craft lang ako, tapos makagawa na ako, okay? Tapos dito naman, gagamitin nyo yun sa key dungeons. Ngayon, kunyari, meron ako, ito, nakagawa kasi ako iba't ibang keys, nagawa ko lahat. Kunyari, gusto ko nitong, leveling key. Magano yung sa dungeon na leveling, nakakaiba. Ito yung makukuha nyong drop, kita nyo, si Boto. Sino si Boto? Sino to sa anime? So, makikita nyo dito, nakalagay rank up G. So, makikita nyo sa baba yung mga stats niya, damage, ultimate damage, tapos rank G, then rank up G. Big sabihin nung rank up G, hanggang G rank lang siya na pwede nyo atang makuha dito. Kasi pag ginamit ko ata ibang key na pinapakita, hindi pinapakita. So, ito kasi yung pinakamagandang key ngayon, kung di nyo alam mga tit kuya, tinatawag na Hunter Key, which is yung sa Hunter City, okay? Yan po yung pinakamaganda ngayon kasi nandito po si Daddy Monarch. Okay? Si Daddy Monarch, siya yung bagong mythic and siya yung bagong N+. Okay? Ito po yung bagong N+ na unit. Okay? Doon lang siya nakukuha sa Hunter Key. Kailangan nyo ng Hunter Key pag gusto nyo makuha si Daddy Monarch. Si Daddy Monarch ay sobrang lakas. Okay? Lalo na pag N+. Ganito po stats niya. Okay? Papakita ko sa inyo. N+ na Daddy Monarch. Ito, max stats. So, yan, 25. Kita nyo, wala pang relic na sota. Wala pang relic na sota. Try ko magsuot ng relic tsaka title. Para mas maingganyo kayo mag-grind dito kay Daddy Monarch. Kasi boring mag-grind kapag nakikita mo hindi malakas eh. So, yan, may relics na ako tsaka title. Tapos, punta tayo kay Daddy Monarch. N+. Tapos, max level 2 SP. Okay? 2 SP. Tapos, 23 SP yung ultimate damage niya. Ngayon, pag kinompare natin siya kay Jinwoo sa anak niya, N+, tapos max 1 SP, tapos 12. Almost kalahating Jinwoo yung kalahating daddy yung lakas niya. So, dalawang Jinwoo na N+, katumbas is isang N+ na Daddy Monarch. Okay? Kaya maganda po i-grind yung sa Hunter. Kaya kung kayo, ito baka may magsabi sa inyo, i-crop nyo lahat ng key, wag po. Ang kakrap nyo lang Hunter, okay? Hunter. Yun lang yung kakrap nyo. Tapos yun lang yung ida-dungeon nyo, okay? So, papakita ko sa inyo yung dungeon ng tawag dito kay Daddy Monarch. Kaya ko kasi i-solo to guys eh. Ang angas mo ah! So, pwede nyo to i-solo kung kaya nyo. If hindi, magsama po kayo ng mga
kaibigan nyo or ka-guild ninyo. Mamaya papakita ko sa inyo clip ng kasama ko yung mga ka-guild ko. So, papakita ko muna sa inyo. Kaya ko siyang isolo kasi madami po akong N+, okay? Kaya kayo siyang isolo. Pero pag wala kayo masyadong N+, medyo matatagalan kayo. Pero kaya naman. Yun lang yung time consuming lang siya. Kapag solo ka tapos wala ka masyadong N+. So, ito yung buhay niya. Umaabot ng 1 SP to 2 SP yung 1 OC to 2 OC yung buhay niya. So, kita nyo naman, mabilis lang sa akin. Okay? Hindi siya matagal. Pero kung solo lang kayo, medyo matatagalan kayo kapag wala kayong N+. So, pag ganito, ginagawa ko, pinipindot ko agad yung auto arise. Tapos, kapag konti na lang yung buhay, pwede kayo magpalit ng relic, okay? Relics tapos title. Magpapalit ako pag 100 na lang. Tagal eh. Papalit na ako, Ant King. Tapos, palit tayo ng relics na. Ay, napatay ko kagad, bastos. Ay, na-arise ko. Hindi ko na-equip yung rank up. Hindi ko na-equip yung rank up. Ano ba yan? So, hindi ko na-equip yung rank up, pero na-arise ko siya. So, J-rank yung nakuha natin. Sayang yung isang key, hindi ko napindot yung rank. Hindi ko kagad na, napindot to. Namatay kagad siya, okay? So, yun. Pwede nyo siyang kalabanin ng ganun, paulit-ulit solo, if kaya nyo. If hindi, magsama po kayo, okay? So, ito mga ate kuya, kasama ko yung mga ka-guild ko, okay? Tinatawag ko tong guild rig kasi maganda siyang activity kapag may guild kayo. So, ito. Magpapalit lang ako ng relics. Ito sila. 5 kami. Tulog pa kasi yung iba eh. So, hindi ko maanuhan. So, pag ganito mga ate kuya, hindi na ako nagda-damage. Nagano na lang ako. Mag-pure rank up na lang ako. Kasi madami naman kami. Kung madami kayo, pwede kayong hindi na mag-damage. Tapos mag-rank up na lang kayo. So, eto, kaya ko talaga i-solo to. Pero, syempre, madami naman akong keys. Pwede ko i-share sa mga ka-guild ko para makakuha din sila, diba? So, hindi naman ako madamot pagdating sa ganito. Lalo na ako, may mga extra ako. Pwede na! Actually, mas maganda to pag may kasama kasi, may mga keys din yung kasama. Mas tataas yung chance mo na makakuha. So, next na iano ko sa inyo mga tit kuya is may nabago po pagdating sa quest, okay? May nabago po sa quest. Kung makikita ninyo, sa quest meron na pong track, okay? Pag pinindit nyo po yung track, lalabas po yung mga kung ano yung quest ninyong ginagawa, okay? Dito naman, makikita nyo kapag may natapos na kayong part, may nalabas na green na outline para mas madali makita kung ano po ba yung tapos na ninyo or hindi pa. Katulad dito sa ants, kasi ang hirap nila minsan hanapin kung ano pa kulang mo. So, mas madali na silang hanapin. Pero pag trinak natin, kita nyo sa gilid, to. Yan. Kita nyo na po yung quest. Tapos, pwede nyo naman i-X yan kung ayaw nyo makita. Pero, pwede nyo i-track kung ano po yung mga gusto ninyong i-track. Okay? Hindi ko lang alam kung pwedeng multiple. Bawal. So, itatrack nyo lang kung ano po yung gusto nyong i-track. So, last na nabago po mga ate kuya ngayon is yung sa guild. Pag pumunta kayo. Okay, guild. Punta kayo ng upgrades. May mga bagong upgrades na po. Yung sa max players. Ang max na po is 90. Okay? High rank pa rin po ang guild namin. Ito na po yung requirements. 5SX daily to 10XX. Tapos, M+. Okay, yan po yung sa amin. Tapos, active. Tapos, dito sa upgrades, nadagdagan, na-nerf po yung yung sa, tawag dito, shadow slots. Okay? Lumiit na po yung gagastusin nyo. Dati kasi 700 SP to 721. Ngayon, 274 na lang. Affordable na siya, lalo na sa mga leaderboard. Okay, kaya nila bilhin yan if gugustuhin nila. So, actually, maganda yan kung bibilin nila kasi extra damage yan kapag may N+ pa kayong N+ kayo. Kaya yung bagong daddy na nakakuha pala ko N. Kung nakakuha kayo ng N+ na bago nito. So, malakas na damage boost yun. So, last thing bago po magtapos ako sa video to, okay? Sinabi po ng devs na kung bakit po na-delay kagabi yung update is dahil din po sa Grow a Garden. Alam nyo naman, grabe yung players ng Grow a Garden kagabi. Mga batak talaga. 8.9 million yung online kagabi. Kaya nasira yung Roblox. Nasira din yung Twitter. Nasira din yung Discord. Nagkadamay-damayan na po, okay? Nag-down po lahat ng server na yon. So, kagabi, habang ginagawa po nung dev natin yung sa Arise Crossover update nung pinaghahandaan niya, nagloko po yung Roblox Studio. Kaya kailangan niya pong
i-ano yung old save file, kaya medyo natagalan po. Kaya pagpasensyahan nyo na, hindi po kasalanan ng dev yun, kasalanan ng Grow a Garden yun. Joke lang, hindi po nila kasalanan yun. 大丈夫でしょ。だって君弱いもん。 Talagang masyadong madami naglaro ng Grow a Garden and di po kinaya ng server ni Roblox. Tapos sabi rin po pala ng dev, ang update po natin is magiging every Friday or Saturday na lang sa time natin. Kasi sa kanila Friday eh. Sa time natin is Saturday. Parang gano'n na lang daw yung magiging regular update. Wala na pong midweek update, okay? Kasi nakakapagod naman talaga kung lagi nilang gagawin yung midweek update. Magkakaroon lang siguro ng midweek kapag may mga bugs or kailangan ayusin talaga na malaking problema. So, yun. Sabado na lang sa time natin yung update. Then, lastly, nagbigay sila ng code. Hindi ko pa kiniklaim. Okay? Yung code is KISS. Okay? Claim natin. Yun, success. Ang binibigay ata nito is ticket. Ilan bang ticket? 100 ticket ata. Tapos, another bundle. Okay, potion bundle. So, ito yung mga potion bundle. Sabi ko sa inyo, last time, wag nyo gamitin. Ngayon, pwede nyo na gamitin. Pang gamit nyo ng doon sa dungeon, pang grind ng key, pangkuha nyo ng N+. So, magagamit nyo na to. Pwede nyo na to yung claim. Ako, itatabi ko lang muna kasi madami pa po akong mga potions. Okay, tingnan nyo naman. Ay, ala, gagi. Nagamit ko tuloy. So, madami pa naman akong potions kaya hindi ko pa masyadong kailangan. So, yan. So, sana magdagdag po sila ng devs or mag-hire pa po sila ng programmer para mas polish pa yung mga laro. Maganda yung laro natin actually. Sobrang free to play ng Arise Crossover kaya wag sana po ay magagalit sa devs if nade-delay. Okay? So yun mga tit ko, hanggang dito na lang po tayo. I hope may natutunan naman kayo sa video natin and nagustuhan nyo naman yung update review. Nagustuhan nyo ba yung update ang tanong? So comment nyo sa baba kung anong i-rate nyo from 1 to 10 yung update. Para sa akin is 8. Okay? Maganda siya pero masyado mababa yung HP ng boss para sa akin kasi nasosolo ko eh. Ayoko nung nasosolo ko. Maganda yung madaming taong nag-e-enjoy, 'di ba? Katulad nung kay Laruda or yung sa Winter 8 nung bagong labas, talagang ang kunat, 'di ba? Lahat ng player nagtutulungan para doon. So, pwede na lang i-increase kung gusto nila. Pwede rin namang hindi para doon sa ibang players na hindi kaya. So, naging 8/10 lang sa akin kasi hanggang ngayon yung cash wala pa ring purpose. Hindi naman ako nabili ng weapons. Kinukuha ko lahat sa dungeon. Kaya sana maglagay sila ng next na paggagamitan ng cash sa susunod. And yung gems, masyadong madaming nai-imbak bukod sa guild. Sana may iba pang mapaglagyan ng mga yan. So, yun. I hope nag-enjoy kayo mga tit kuya. Comment nyo sa baba kung ano sa tingin nyo. Maganda ba tong update na to or hindi. Kung nakakuha ba kayo ng bagong N+, kung nakuha nyo na ba si Daddy Monarch, okay? So, comment nyo sa baba kung meron na kayong Daddy Monarch. Hashtag Daddy Monarch. So, yun. Hanggang dito na lang mga tit kuya. Kita-kita tayo sa susunod na episode. Baka turuan ko kayo kung paano mag-grind ng keys mas maigi. Pero tinuro ko na sa inyo kanina eh. Parang ganun lang din yun eh. Pero kung gusto nyo pa ng mas ma-deep tutorial nun, sige, pwede naman ako gumawa. Pero tingnan natin mga tit kuya, okay? Yun. So, kita-kita tayo next episode mga tit kuya. Hanggang dito na lang ako, okay? So, ingat kayo palagi and God bless po sa inyo. Okay? So, paalam na mga tit kuya.